Enero 13, 2006. Sa loob ng Bangko Rio, 23 hostage ang nakadapa sa sahig, habang ang mga armadong lalaki ay itinutok ang mga baril sa kanilang mga ulo. Isang maling galaw lang, at ito'y magiging massacre. Sa labas, 300 pulis ng Argentina ang nakapalibot. Humihingi ng pizza ang leader ng grupo. Iniisip ng negotiator na baliw siya, pero hindi. Dahil habang lahat ng pulis ay nakatutok sa pintuan, may pangalawang grupo na pala sa ilalim ng lupa, nasa loob ng vault. Inilalagay ang 19 milyong dolyar sa mga duffel bag. Ang hostage crisis sa itaas ay purong palabas lamang. Ang mga baril, laruan lang. Ang totoong nakawan ay nangyayari sa ilalim ng lupa, at 2 oras na itong isinasagawa. Sa loob ng 7 minuto, maglalaho ang mga magnanakaw. Iiwan nila ang mga hostage, ang mga napahiyang pulis, at isang sulat na nagsasabing, "Without weapons or grudges, it's just money, not love." Tatawagin sila ng buong bansa ng mga bayani, pero ang isa sa kanila ay ipinagkanulo ng taong dapat sanay poprotekta sa kanya. Paano naloko ng 6 na lalaki ang isang buong bansa? At paano magtatapos ang perpektong krimen? Noong Disyembre 2003, nakaupo si Fernando Ajo sa kanyang apartment sa Buenos Aires. Nakatitig sa mga lumang balita tungkol sa Ramallo Bank Siege, ang trahedya noong 1999 kung saan nilusob ng pulis ang isang bangko at 2 hostage ang napatay sa live TV. Pero iba ang nakita ni Ajo sa mga larawang iyon. Hindi babala, kundi oportunidad. Paano kung may magnanakaw na kayang maglaho mula sa loob ng isang bangkong napapaligiran na ng pulis? Hindi sa pamamagitan ng barilan o pagsuko, kundi sa pamamagitan ng panlilinlang. Tinawagan niya si Sebastian Garcia Bolster, kaibigan niya noong high school at mekanikong sanay gumawa ng imposible. Nasira ang buhay ng pamilya ni Bolster nang bumagsak ang mga bangko noong 2001 at maglaho ang kanilang ipon. Kaya nang banggitin ni Ajo ang Bangko Rio, hindi siya tumawa. Tinanong niya kung paano. Inilatag ni Ajo ang mga plano. Ang Bangko Rio sa Acasuso ay nasa ibabaw ng mga storm drain na konektado sa Rio de la Plata. Umaabot ang vault nito hanggang basement. Sa oras ng operasyon, naka-off ang motion sensors. Doon papasok ang ideya. 2 grupo, sabay kikilos. Isa sa itaas, isang hostage crisis na purong palabas para itali ang atensyon ng pulis. Isa sa ibaba, papasok sa mga lagusan para ubusin ang vault. Walang karahasan, walang papatayin, panlilinlang lang. Sa antas na hindi pa nagagawa noon, kailangang suungin ang 150 metro ng active drainage pipe, butasin ang makapal na reinforced concrete, at gawin ang lahat ng hindi na detect. Imposible para sa karamihan, pero hindi para kay Bolster. Pinili nila ang Acasuso dahil matapos ang banking collapse ng Argentina, tumigil ang mayayaman sa pagtitiwala sa bangko. Sa halip na pera sa accounts, itinago nila ang yaman sa safety deposit boxes. Cash, ginto, diamante. Mga bagay na hindi na matutunton kapag nawala. Ginawa ni Ajo ang plano na parang pelikula. May script, may eksaktong oras. Bawat tawag, bawat demand, bawat pizza order, lahat ay para bumili ng oras. Eksaktong 2 oras at 7 minuto ang kailangan ng vault team. Walang puwang para sa pagkakamali. Pagsapit ng Enero 2004, handa na ang plano. Pero sino ang sasali sa isang operasyon laban sa 300 pulis? At sino sa 6 na lalaking ito ang sa huli ay magtatapos sa perpektong krimen sa pamamagitan ng pagtataksil? Enero 2004, sa isang bilyaran sa Buenos Aires, tahimik na nakaupo si Ruben Beto de Ator nang lapitan siya ni Ajo. Hindi ordinaryong kriminal si Beto. Noong dekada 80, 17 bangko ang kanyang napasok kasama ang Super Bond Gang. Kabisado niya ang loob ng mga vault, gaano kabilis rumesponde ang mga pulis, at ang takbo ng isip ng mga hostage kapag nasa bingit na ng takot.
Kilala rin niya ang ama ni Aho mula sa kanilang lugar. Kaya nang banggitin ni Aho ang plano sa Bangko Rio, hindi siya nagulat. Hindi rin siya tumanggi. Sa halip, 3 bagay lang ang itinanong niya. Magkano, ilang baril at ilang tao. 20 milyong dolyar, walang totoong armas, 6 na tao lang. Pumayag si Beto sa isang kondisyon, isasama niya ang sarili niyang kasosyo. Dito pumasok si Luis Mario Bitet, dating militar, sanay sa combat tactics. Ang specialty niya, pananakot ng walang karahasan. Minsan, 6 na oras niyang hinawakan ang 43 hostage. Walang putok, walang sugatan. Presensya lang niya, sapat na para sumunod ang lahat. Sinuri ni Bitet ang script ni Aho na parang military briefing. Nakita niya agad ang mga butas. Kailangang may bigat ang mga peking baril para magmukhang totoo. Kailangang maramdaman ng mga hostage ang banta, pero hindi dapat masasaktan. Bawat tao, may papel. Bawat salita, may timing. Binago niya ang ilang bahagi ng plano gamit ang eksaktong disiplina ng militar. Sa tulong ng mga underground contact, nadagdag si Alberto Doc Soles, isa pang veterano ng Super Band Gang. 8 taon siyang nakulong at doon niya hinasa ang sining ng matyagang pagplano. Sa loob ng 3 buwan, minanmanan niya ang Bangko Rio. Oras ng pagpapalit ng shift, oras ng pagdating ng armored truck, oras ng yosi ng manager. Unti-unti, nabuo ang ritmo ng bangko at doon niya nakita ang golden window. Tuwing Biyernes ng hapon, mula 12:30 hanggang 3:30, kapag dinadagsa ng mayayamang kliyente ang kanilang safety deposit boxes, mas lumuluwag ang bantay. Sumunod si Julian Zalo Chavarria bilang getaway driver, ang nag-iisang miyembrong hindi papasok sa bangko. Dating racing mechanic, eksperto sa paggawa ng makina para sa illegal na street races, hanggang sa isang aksidente ang tumapos sa kanyang karera. Sinuri niya ang 17 posibleng ruta ng pagtakas at tinansya ang oras ng pagresponde ng pulis mula sa bawat presinto. Isang maling likulang, huli silang lahat. Samantala, bumaba si Bolster sa ilalim ng lungsod. 2:00 ng madaling araw, pumasok siya sa mga storm drain na may suot na wetsuit at headlamp. Umaalingasaw ang amoy ng dumi at methane. Nagkakandara pa ang mga daga sa liwanag ng ilaw. Sinukat niya ang bawat metro ng eksakto. Sa ilalim mismo ng vault ng Bangko Rio, 2 talampakang reinforced concrete lang ang pagitan. Kakailanganin ng espesyal na kagamitan. Tahimik na pneumatic hammer na kayang gumana sa ilalim ng tubig, malalakas na pump, at pinatibay na suporta para hindi gumuho ang lagusan. 50,000 piso ang kailangan. Pupondohan nila ito sa pamamagitan ng pagnanakaw muna sa isang mas maliit na bangko na matagumpay nilang nagawa noong huling bahagi ng 2004. Pagsapit ng Disyembre 2005, buo na ang 6. Iba-iba ang dahilan ng bawat isa. Paghihiganti, pera, adrenaline. Pero iisa ang direksyon. Nag-ensayo sila sa isang abandonadong bodega. Inuulit ang bawat senaryo hanggang maging instinct ang kilos. Pinakabisado ni Aho ang bawat linya na parang mga aktor sa entablado. Hindi lang ito pagnanakaw, isa itong palabas na mapapanood ng buong Argentina. Ngunit kaya ba talagang butasin ni Bolster ang 2 talampakang kapal ng concrete nang hindi natitrigger ang alarm? At sino sa 6 na ito ang sa huli ay sisira sa perpektong plano sa pamamagitan ng pagtataksil? Setyembre 2005, bumaba si Bolster sa mga storm drain ng Buenos Aires. May dalang mga power tool at nagsimulang magbutas ng kongreto sa ilalim ng Bangko Rio. Paulit-ulit niyang minapa ang ruta. Nagtatrabaho sa maiikling bugso para hindi mahalata. Mabagal ang usad, ilang pulgada lang bawat gabi, at malinaw na aabutin ng maraming linggo bago tuluyang makalusot. Pagdating ng Oktubre, naging mas delikado ang trabaho. Binaha ang mga lagusan, tumaas ang methane level, at kinailangan niyang gumamit ng pump at tangke ng oxygen. Isang gabi, may nasalubong siyang taong naninirahan sa mga tunnel. Kinaumagahan, sinuri niya ang balita.
Walang senyales na may nakapansin. Kaya nagpatuloy siya. Sa ibabaw ng lupa, masusing pinag-aralan ng grupo ang loob ng bangko. Nagpanggap si Bitet bilang kliyente. Kinabisado ang mga kamera at blind spot. Tinukoy nila ang mga ugali ng manager at gwardiya at binuo ang psychological profile ng bawat taong nasa loob. Bawat detalye ng plano ay sinulat na parang script. Sa mismong araw ng heist, hihingi sila ng pizza sa eksaktong alas 2:47 ng hapon. Isang hindi inaasahang kahilingan na magpapabagal sa mga pulis. Dahan-dahang magpapalaya ng mga hostage, magpapaputok ng blank sa kalkuladong pagitan ng oras, at kokontrolin ang sitwasyon hindi sa dahas, kundi sa psikolohiya. Disyembre 20, 2005. Nabutas ni Bolster ang huling bahagi ng konkreto at nasilayan ang sahig ng vault. Tinakpan niya ang butas ng manipis na semento na madaling basagin sa araw ng operasyon. Ilang araw bago ang Pasko, isinagawa ang huling rehearsal mula pagpasok hanggang pagtakas. Enero 2006, isa-isang inabot ang mga peking baril, maskara at uniforme. Ayon sa forecast, mainit at malinaw ang panahon, perpekto para sa kanilang plano. Ngunit malinaw ang isang tuntunin: kapag may namatay, iiwan ang lahat, aabandonahin ang misyon at tatakas. 6 na lalaki, 2 dosenang hostage, walang totoong bala. Ang tanong, hanggang kailan nila kayang panatilihin ang ilusyon at ano ang mangyayari kapag nabunyag ang kanilang sikreto? Enero 13, 2006, alas 12:28 ng tanghali, pumasok si Bolster sa storm drain, suot ang coveralls at may dalang underwater sledgehammer. Sa likod niya, sina Bado at Doc ay lumusong sa imburnal na hanggang tuhod ang lalim. Narating nila ang selyadong lagusan sa ilalim ng Bangko Rio. Isang hampas lang ni Bolster, gumuho ang semento. Nasa loob na sila ng vault. Sa itaas, 23 kliyente at empleyado ang abala sa karaniwang gawain ng isang Biyernes. Walang kaalam-alam na 3 lalaki ang biglang sumulpot sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Pagkalipas ng 3 minuto, alas 12:31 ng tanghali, pumasok naman sina Bitet, Aho at Doc sa harapang pinto ng Bangko Rio. Nakabihis na parang mga negosyante. Lumapit si Bitet sa information desk at nagtanong tungkol sa pagbubukas ng account. Sa sandaling tumalikod ang gwardyang si Carlos Perez, inilabas ni Bitet ang peking baril. Walang gagalaw, hold up to. May militar na otoridad ang tono ng kanyang boses. Sapat para maparalisa ang lahat. Isinara ni Aho ang pangunahing pinto. Inipon ni Doc ang mga kliyente sa isang pader. Kumilos sila ng eksakto at walang sablay. Walang nasayang na galaw, walang pag-aalinlangan. Sa loob ng 90 segundo, kontrolado na nila ang buong bangko. Alas 12:45, natanggap ng pulisya ang unang emergency call. Alas 12:52, 40 patrol car na ang pumapalibot sa Bangko Rio. Pagsapit ng 1:15, 300 pulis ang nagtatag ng perimeter. May mga helicopter sa himpapawid at mga sniper sa mga bubong. Sa loob ng bangko, sinimulan ni Bitet, ngayon ay si Walter, ang kanyang palabas. Tinawagan niya ang pulis. Kalmado ang boses, halos humihingi ng paumanhin. Ayaw naming may masaktan. Kailangan lang namin ng oras para mag-isip. Pinalaya niya ang bank teller na si Marcela Fernandez bilang patunay ng mabuting intensyon. Lumabas itong umiiyak at sinabi sa pulis na mukhang balisa ang mga magnanakaw pero hindi marahas. Inakala ito ng mga negosyador bilang senyales ng kahinaan. Ngunit nagkamali sila. 1:30, sa vault sa ibaba, winasak ng pneumatic hammer ni Bolster ang mga safety deposit box sa loob lamang ng ilang segundo. Box number 73 ay sumabog sa limpak-limpak na euros. Ang box number 91 ay may lamang gold coins mula pa noong 1892. Ang box number 156 ay naglalaman ng bearer bonds na nagkakahalaga ng $2 milyong. Sistematikong kumilos ang grupo, kaliwang pader, likod at kanan. May mga kahong naglalaman ng mga litrato ng pamilya,
mga liham ng pag-ibig, at abot ng mga namayapa na. Ang mga iyon ay hindi nila ginalaw, ngunit ang iba ay puno ng salapi. May isang kahon na naglalaman lamang ng mga hiniwang esmeralda na kumalat sa sahig na parang berdeng mga bituin. Alas 2:47, ginawa ni Walter ang kakaibang kahilingan, pizza. Natawa pa ang negosyador, pizza? Ngayon, nagpumilit si Walter. 30 kahon, iba't ibang toppings, sapat para sa mga hostage at sa mga bandido. Umakyat ang kahilingan sa hanay ng command. Tumawa ang commissioner, tumawa ang chief, tumawa ang lahat sa mga bagitong bandido na humihingi ng pagkain habang may siege. Inaprubahan nila ang order. Alas 3:05, dumating ang mga delivery driver na may kasamang police escort. Kumalat sa loob ng bangko ang amoy ng pizza. Kabado ang mga hostage habang kumakain. May isang babae na nagsabi, kalaunan na yun daw ang pinakasurreal na pagkain sa buong buhay niya. Itinuring ng mga police psychologist ang salo-salo bilang positibong senyales. Iniisip nilang sinusubukang gawing makatao ng mga bandido ang kanilang mga bihag. Alas 3:27, nabuksan na ng grupo ni Bolster ang 143 kahon. Halos puputok na ang mga duffel bag sa humigit kumulang 19 na milyong dolyar na halo-halong salapi, ginto at alahas. Tiningnan ni Bolster ang kanyang relo. Oras na para umalis. Idinikit niya sa pader ang kanilang mensahe. Without weapons or grudges, it's just money, not love. Isa-isa silang bumaba muli sa butas, patungo sa drainage tunnel. Ibinigkas ni Bitet ang huling kasinungalingan. Lalabas na kami, 5 minuto, at ibinaba niya ang telepono. Alas 3:32, isinakay ng grupong nasa tunnel ang mga bag sa isang inflatable raft at nagsagwan sa imburnal sa gitna ng dilim. 3 bloke ang layo, naghihintay si Zoe Chevia sa manhole cover 47B. Isa-isa silang umahon, basa, mabaho, ngunit tagumpay. Sumakay sila sa van, alas 3:33. Habang napapaligiran pa rin ng mga pulis ang Bangko Rio, matagal nang nakatakas ang tunay na mga magnanakaw. Nawala ang van sa daloy ng trapiko. Sa loob ng bangko, pinangunahan ni Bitet ang mga hostage patungo sa conference room sa basement. Manatili kayo rito. Huwag gagalaw ng 10 minuto. Isinara niya ang pinto. Iniwan ang mga laruan na baril sa tabi. At ang grupong nasa itaas ay tuluyang naglaho pababa sa butas. Gaano katagal bago mapagtanto ng mga pulis na wala na ang mga bandido sa loob ng bangko at alin sa mga magnanakaw ang unang sasabog na hihila sa lahat pababa kasama nito. Bandang 7:45 ng gabi, makalipas ang 4 na oras, sinalakay ng SWAT ang Bangko Rio. Sunod-sunod ang flash grenade. Inisa-isa ang bawat silid. Sa basement conference room, natagpuan ang 23 hostages. Traumatized, pero walang nasaktan. Nakita ang mga laruang baril, nakahilera ng maayos. May mga kahon ng pizza, nakakalat. Pero ang mga bandido, wala na. Pagsapit ng alas 8:15 ng gabi, binuksan ng mga detective ang vault. Nakabukas ang mga safety deposit box. Kumislap ang sahig sa mga naiwang piraso ng perlas at ginto, hanggang sa makita nila ang isang perpektong butas, diretso sa kadiliman ng mga imburnal sa ilalim ng Buenos Aires. Sa pader, nakita nila ang isang mensahe, without weapons or grudges, it's just money, not love. Doon nila napagtanto, ang bandidong akala nila ay mga bagito, naisahan sila. Sumabog ang balita sa buong Argentina. Naging bayani ang mga magnanakaw sa mata ng mga tao. Heist of the century. Niloko ang mga pulis gamit ang pizza at laruang baril. Para sa marami, isa itong poetic justice matapos ang krisis noong 2001. Naging alamat ang mga bandido. Sa isang tahimik na bahay, may isang babaeng nakatitig sa tumpok ng dolyar na binibilang ng kanyang asawa. Hindi ito galing sa trabaho, hindi rin sa negosyo. Alam niya kung saan galing. Ang pangalan niya, Alicia Dulio. Paulit-ulit niyang natagpuan ang mga pera sa ilalim ng sahig, sa loob ng water heater, sa likod ng pader. Unti-unting naging vault ang kanilang sariling bahay.
Kasabay nito, nalaman niya ang mas masakit na katotohanan. Iiwan na siya ng kanyang asawa para sa ibang babae. Doon nagbago ang lahat. Sa huli, hindi pulis ang tumapos sa perpektong krimen. Hindi baril, kundi isang pagtataksil ng isang babaeng nagpasya ng magsalita. Ilang linggo matapos yon, sabay-sabay na sinalakay ng mga pulis ang iba't ibang bahay sa Buenos Aires. Isa-isa nilang dinampot ang mga sangkot. 5 sa 6 ang nahuli. Natagpuan ang ilang kumpol ng pera, sapat para maging ebidensya, pero malayo sa kabuuang ninakaw. Ang natitirang ilang milyon, hindi na muling nakita. At hanggang ngayon, iisa pa rin ang tanong, nasaan ang pera? Nung tinanong si Aho sa korte, ngumiti siya at sumagot, anong pera? Laruang baril lang ang dala namin sa bangko. Hanggang ngayon, walang nakaalam kung magkano talaga ang nakuha dahil ang laman ng mga safety deposit box ay hindi rehistrado, kaya mahirap matrace. Nahuli man ang mga magnanakaw, hindi kailanman nalaman ang buong katotohanan. Sa huli, ang hatol ay mula 9 hanggang 15 taon. Pagsapit ng 2020, lahat ay malaya na.